Bakit nga ba ang dami-daming tao na ay involved na ngayon sa negosyo? Ituturo ko sa iyo ang 3 tip bakit ang mga tao ay nagkaka-interes ng magnegosyo ngayon. By the way nga po, ako nga po pala si Jo Valencia, nakatira po ako dito sa Ontario, Canada. Isang OFW. At dyan lang po kayo, tapusin nyo itong vlog ko po para malaman nyo kung ano yung 3, lalong-lalo na sa mga beginner ngayon na nag-ahanap din ng pagkakakitaan. Kailangan malaman nyo ito. Don't forget po to subscribe at i-click nyo rin po yung bell button dyan at mag-comment po kayo kung ano yung gusto ninyong itanong po. Simulan na natin para maipabigay ko na sa inyo ang inyong gustong malaman. Una po, kung gustong-gusto ninyong magnegosyo na wala kayo sa Pilipinas at andito po kayo sa ibang bansa, nandito po sa Canada, sa US, kahit saan naman pong lugar, pwede po kayong magnegosyo na wala po kayong presensya. Ano nga ba ito? Okay, ituturo ko na sa iyo kasi po nagkaroon po ako ng negosyo sa Pilipinas na wala ako doon. Unang-una, maghanap po kayo ng pagkakatiwalaan ninyo. Wag na wag po, kapatid. Bakit naman? Malulugi po kayo. Hindi po kayo mag-go through. Wala po yung malasakit. Sorry to say kung ganon ang sinasabi ko. Kasi po, experience ko na po yon sa aking kapatid. Di naman nag-go through. Sorry po, pero yun po talaga ang reality. Maghanap po kayo ng inyong makakapartner na hindi ka mag-anak. Basta, yun na yun. Pangalawa po, eto yung tatandaan ninyo. Pag po kayo nagbigay ng kapital, kailangan may babalik. Hindi po tayo laging nagtatrabaho sa ibang bansa para ipadala sa kanila at gawin nilang kapital. Ano nga ba yun? Yung kapital na yun po, kung iyong kapital ninyo ay 200,000, tapos 200,000 lang po yun, wala nang idadagdag, kahit na sabihin pa nila na kulang pa, yun lamang po ang budget mo sa negosyo mo. Yun lang, mag-start kung anong meron doon. Okay? So, number 3. Number 3 po, yung pera na pumapasok sa atin, hindi po nahawakan ng pinagkakatiwalaan ninyo. Ang ibibigay nyo lang sa kanya ay sweldo nila. Okay? Ano nga ba yung pera na yun? Bakit saan ilalagay? Mag-o-open po kayo ng account ninyo diretso doon sa bank account ninyo. Meron na po tayong GCash. Ang susunod ko pong video, kaya tapusin nyo po ito at i-follow nyo ako kasi ituturo ko naman sa inyo yung GCash, paano magkaroon ng account kahit kayo ay malayo sa Pilipinas. Bakit? Ganon talaga po. So ngayon yung impormasyon ko na yun, based lang po sa aking experience, hindi po ako expert, experience ko lang po yun kung bakit po yung aking negosyo 7 years nang nagraran na wala po ako sa Pilipinas. Okay po? So God bless po sa inyong lahat. At sana ay magkita-kita tayo po ulit. At don't forget naman po na mag-comment po kayo dyan para ma-notify lahat ng aking mga video. At magiging friend tayo. Di po ba? Maraming salamat and God bless po. I love you all and see you back and see you now and see you again. Thank you and bye-bye. Ciao! Love you guys!